Iniimbestigahan ng Senado kung paano nagresulta sa bilyon-bilyong pisong labis na presyo, overpriced, ang mga farm-to-market roads, FMR, sa mga lugar na konektado kina dating House Appropriations Chair Zoldico at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Finance Committee, batay sa kanilang pagsusuri sa mga dokumento ng budget mula 2023 hanggang 2025, hindi bababa sa kalahati ng lahat ng FMR para sa taong 2025 ay hindi kabilang sa opisyal na listahan ng Department of Agriculture, DA. Ibig sabihin, pinalitan iyon ng alinman sa Kamara o Senado. Hindi ko lang alam kung alin, pero binago ito sa proseso ng budget, pahayag ni Gatchalian sa panayam ng DZBB. Nilinaw niya na ang mga pagbabagong ito ay hindi direktang insertions, kundi pagpapalit ng mga proyekto sa orihinal na listahan ng DA. Hindi siya insertions dahil may isinumiting listahan ang DA, ngunit binago iyon. Kaya mga amendments ang tawag, paliwanag niya. Sinabi rin ni Gatchalian na dumaan na sa verifikasyon at pagsukat ng DA ang orihinal na master plan ng mga proyekto bago ito isumite sa Kongreso. Ngunit dahil binago ng ilang mambabatas ang listahan, hindi na dumaan sa validation ng DA ang mga bagong proyekto, kaya tinagbilang for later release, FLR. Ayon sa DA, wala na sa kanila ang master plan kaya tinagna. Maaaring maantala o hindi na maisakatuparan ang proyekto dahil hindi ito tugma sa plano ng DA, paliwanag ni Gatchalian. Noong nakaraang linggo, sa pagdinig ng budget ng DA, itinampok ng mga senador ang umano'y sobrang mahal na FMR project sa buong bansa, kung saan nangunguna ang Bicol Region at kabilang sa mga pangunahing kontratista ang kumpanyang konektado kay Zoldico ng Ako Bicol Party List. Kung titingnan natin, ito ang dalawang pinakamataas na opisyal ng Kongreso. Pero kung saan talaga dapat mapunta ang FMR gaya ng Nueva Ecija at Pangasinan na mga pangunahing rehiyon sa agrikultura ay hindi naman napabilang sa pinakamalalaking tumanggap ng proyekto, ani Gatchalian. Ang 80 proyekto ng FMR sa Bicol ay nagkakahalaga ng 1.744 pesos bilyon, habang ang 33 proyekto sa Eastern Visayas ay umabot sa 791 na milyong piso, pawang may sobra-sobrang halaga dahil sa cost overshoots, ayon pa sa senador. Sa kabuuan, tinatayang 10.3 na bilyong piso ang labis na gastos sa 1,653 FAR projects mula 2023 hanggang 2024. Dagdag pa ni Gatchalian, ang ilang FMR ay ipinatupad ng DPWH nang walang koordinasyon o pahintulot mula sa DA, at may ilang proyekto ring hindi naman hinihingi ng mga residente sa lugar. Ayon pa sa kanya, ibabahagi ng Senado ang kanilang mga natuklasan sa Blue Ribbon Committee at sa bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure, na kapwa nag-iimbestiga sa mga alegasyon ng korupsyon sa flood control at iba pang proyektong pang-imprastruktura. Pagkatapos ng imbestigasyon sa flood control, susunod namang tatalakayin ng Blue Ribbon ang isyo ng FMRs. Mga ghost project sa Masbate. Samantala, nanawagan ang isang grupo ng mga mamamahayag sa Masbate kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na silipin ang 14 na reklamo ng plunder at graft na kanilang inihain noong 2023 at 2024 na hinggil sa mga umano'y ghost FMR projects ng lokal na pamahalaan ng lalawigan. Ayon kay Iderlito Dorman ng Masbate Quad Media Society Inc. MQMS, umaasa silang magiging mas aktibo ang ombudsman sa ilalim ng bagong pamunuan. Pinuri ng grupo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa kanyang pagbubunyag tungkol sa mga ghost FMR project sa bansa, dahil inilalantad nito ang mas malalim na problema ng ghost infrastructure projects, hindi lang sa flood control. Dito sa Masbate, ang problema ay ghost farm-to-market roads at mga tourism road projects, sabi ni Dorman. Idinagdag pa niya na ilang opisyal ng lalawigan ay kilalang sagalero sa mga kasino sa Cebu at Maynila, katulad ng ilang district engineers sa Bulacan. Pareho lang ang sistema, ninanakaw nila ang pondo para sa mga proyekto at ginagamit sa pagsusugal. Kila